mo. Thank you, Lord. Amen. Salamat, Brother Jay. At napakabuti po ng Diyos. Amen. Amen. Mabuti ang Diyos sapagkat muli binigyan tayong pagkakataon na makapanambahan at makapagpuri, makasamba sa ating buhay na Diyos. Kaya nga po, ang araw na ito ay isang pagsasamba sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin nun, yung katotohanan at ang ating espiritu ay sasamba sa totoong Diyos na si Kristo. At maraming salamat po sa lahat ng naka-online. Magandang umaga po sa bawat isa. Umasa po kayo na ang Diyos ay kikilos sa inyong mga buhay at kayo po ay pagpapalain. Basta't wag lang po kayong bibitaw, yung mga nasa online. At maging ang ating mga kapatiran dito na umaasa na mag-aatid ng kagalingan, aginawaan at kapayapaan ng ating dakilang Diyos, ito ay ating makakamit sa umagang ito. Basta't tayo po ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. So, sa mga nakaraang linggo o isang linggo na kung saan ang unang linggo ay ating tinalakay kung paano ang isang Kristiyano ay tinawag o pinili, chosen to be like Christ. Bakit po tayo ay pinili at tinawag ng Diyos na kagaya niya? Na ang bawat isa ay dapat magkaroon ng pasanin sa mga wala pa sa Kanya. At yung pagkapili mo sa John 15:16, ang sabi nga, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruits that will last, and so that Amen. Ay, konti lang ang gustong mag-soul winner dito. Ulitin ko natin. We are chosen to be soul winners. Amen. Lahat po tayo. Walang exemption. Kaya ako nga sinasabi kanina, may pasanin at may bigat. Alam niyo ho, kung kagaya tayo ni Kristo, nung si Kristo ay nakita niya ang crowd, na ang mga tao ay parang tuliro. Di nila alam kung saan sila pupunta. Tila baga na tupa, naligaw, na kung saan na walang alam kung saan sila patutungo. Ano ang nadama ng ating Panginoong Yesus? Bagkus siya ay nagkatawang tao na kung saan nakitang-kita niya, nabagabag ang kanyang puso. Tayo po ba ay mayroong ganitong pagsunod o ihambing ang ating sarili na kagaya ni Kristo?
kinakailangan ang ating puso ay maging puso rin ng ating Panginoong Yesus. Ang tibok ng puso ni Kristo ay maging tibok ng puso mo upang sa ganoon, tayo ho sa ating pagkapili bilang soul winners, madali na lang sa atin yan. Sapagkat ang paghibig at malasakit ang siyang nangunguna sa ating mga buhay. Kaya mayroon ka ngayong isang pagtingin na malawak na itong taong ito, nilikha ng Diyos upang sa ganoon ay makasama doon sa buhay na walang hanggan. Itong taong ito na kinakailangan na hindi siya mahulog sa impyerno at hindi siya mapapahamak. At itong taong ito ay magbibigay ng kapurihan sa dakilang manunubos at sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ito ang ilagay natin sa ating isip. Sapagkat tunay nga, hindi ho ba sa Matthew 18:12 na kung saan ay isang kaluluwa na ligaw o isang kaluluwa na nawala ay inaanap ng Diyos? Amen? Konti lang talaga. Baka hindi nila nabasa yung Matthew 18:12. Sa Matthew 18:12 nga, ang isang kaluluwa o ang isang tupa na naulog o nawawala ay inanap at iniwan ng 99. 100 tupa, iniwan ng 99 at inanap ang isa. So, ito ang puso ng ating Panginoon. Ang nawawala sa Kanya ay Kanyang inahanap. Kaya nga, siya ay dumating dito sa lupa upang sa ganoon ay hanapin ang mga nawawala at hanapin ang may karamdaman. Hindi dumating dito sa lupa ang ating Panginoon para sa mga banal. Kasi, bakit darating ang Diyos para sa mga banal? Hindi darating ang Diyos para sa mga banal, kundi sa mga makasalanan at nangungwala pa sa Kanya upang sa ganoon, ito ay makapagbagong buhay at malaman niya na mayroong Diyos na lumikha sa Kanya at tumubos sa Kanyang kasalanan na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen! Dito sa Matthew 4:19, then He said to them, "Follow me and I will make you a fishers of men." Sa Kanyang mga alagad, ang sinabi niya ay gawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Literal na mamamalakayan ng mga isda ito at nung madaanan ng ating Panginoon at Kanyang tinawag, "Alikayo't sumunod sa akin," ang sabi ng Panginoon. Gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao, hindi na isda. Siguro kung ikaw ay alimbawa ay isang fisherman, pagkatapos sasabihin sa iyo yun, hindi ko naman makain ng tao. Hindi ko naman mabenta ang tao. Bakit ako susunod sa kanya? Pero, walang pakundangan na walang alinlangan sa kanilang mga sarili, sila ay sumunod. Kaya nga, chosen to be soul winners, ang bawat isa sa atin ay nakahanda upang sa ganoon sa pagtawag ng Panginoon at mga bagay na inaatang sa atin, kailangan alerto tayo. Yung pagtingin natin ay malinaw na kung saan ito ay naka-spread sa lahat ng mga tao na nilikha, igit lalo sa mga sinasabing mga makasalanan. Isa lang po ata ang parang gustong mag-share sa mga makasalanan. Natatakot ba kayo sa mga makasalanan? Lahat tayo ay makasalanan. Ni isa walang pumasa sa pamantayan ng Diyos sapagkat bawat isa'y nagkasala sa harapan ng Panginoon. Tayo'y nilinis at tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo upang maugasan ang ating karumihan at ang pagkamatay ni Kristo ang nagdala ng kaligtasan sa atin na nabuhay ang ating espiritu sapagkat kung tayo may pagsunod sa Kanya, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa Romans 1:13 sabi, "Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now." Ang sasabi po rito si Pablo, "that might have some fruits among you also, just as among the other Gentiles." Si Pablo ay ganun din, sapagkat siya ang apostoles na sumunod kay Kristo, na bagamat pinagmamalaki niya na marami siyang nagawa at ito'y totoo ang pinagyayabang niya, yung mga gawa na
inandog niya sa Panginoon at hindi yung mga gawa na kung saan ito ay nagamit sa kamunduan. Kaya kung tayo magmayabang tayo doon sa nagagawa natin at ang ipagmayabang natin ay si Kristo. Yun ang dapat nating ipagmayabang. Sa 1 Corinthians 16:15, I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints. Yung first fruit na sinasabi ho rito at tinutukoy ay mga kaluluwa na nawin at mga kaluluwa na nailapit sa Diyos. Kung ang isang Kristiyano ay hindi pa masyadong biasa o may alinlangan sa pagwiwin ng souls, mayroon ong problema. Ang problema doon ay kailangan na ito ay magbabad sa Espiritu ng Diyos, magbabad sa salita ng Diyos, upang sa ganoon ang banal na Espiritu, bibigyan siya ng kapangyarihan na kung papaano mag-umpisa o ipakita ang kanyang sarili upang mawin niya ang mga souls na wala pa sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi lahat totoo ang ating pinakapuno, ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Subalit, marami ang bahagi ng katawan. Oo, katawan tayo ni Kristo. May kanya-kanyang gamit, bagamat maliit man o malaki, may kanya-kanyang gamit. Subalit, ang inaanap pa rin niya rito, kapag kinakitaan ka na may pagsunod kay Kristo, maiikayat ang isang tao na ikaw ay sumasambat tagasunod ni Kristo, na ikaw ay isang ambasador ng ating Panginoong Yesus, at tiyak sila'y maeengganyo kung ano ang kalalagayan mo ay gusto nila, ganun din ang mangyari. Kung minsan hindi ka man nagsasalita, balit nakikita nila sa inyong pamumuhay sa araw-araw, ito ay nais nilang tularan at mayroon silang isang bagay na nakikita na wala sa kanila na hindi magkaroon ng kalubusan ng kapayapaan. Kaya nga po, napaka-importante. We are chosen to be soul winners. Amen? Amen. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo ngayon ay manalangin. O aming Amang nasa langit, salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin, tunay nga ikaw ay mabuti, sapagkat lahat ng nawawala sa iyo ay inahanap mo. At tunay nga, Panginoon, ang inanda mo sa langit ay yung ginusto para sa iyong mga anak na mananampalataya at sumusunod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa aming kalagitnaan na kung paano, Panginoon, binigyan mo kami ng kakayaan, pinaranas mo ang kapayapaan. Higit sa lahat, buhay na tangan namin at taglay na may kalakasan, ito'y para sa iyo. Kaya nga po, tulungan mo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ang umagang ito'y mabuksan ang aming mga puso upang sa ganoon, kami makibalikat sa iyong gawain nung ikaw ay nasa lupa. At ito pa rin ang iyong utos sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami, O Diyos, ay aming ipamalita ang mabuting balita at ikaw yon. Kaya nga, Panginoon, anuman po, O Diyos, ang iniiling at minimithi ng bawat isa sa aming kalagitnaan, maging ang mga nasa online, pagpalain mo po sila, Panginoon. Kung kagalingan, mag-atid ka po ng kagalingan. At kung katiwasayan at kapayapaan, O Diyos, ito ho ay kanilang makakamit. At maging sa mga pinansyal na pangangailangan nila, buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit, kaya mong isustain ito, O Diyos. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Tunay nga sa iyo po ang papuri, pagsamba, at pasasalamat sa matayog at makapangyarihang pangalan mo, Kristo Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, mag-uumpisa na po tayo sa ating sermons. Chosen to be soul winners. Chosen to be soul winners, of course, we need to faithful ambassadors of Christ. Kapag tayo ay ambassador ni Kristo, ang nire-represent natin ay ang pangalang Jesus at ang katauhan ng ating Panginoon o ang kanyang mga pag-uugali na kung saan ito ay sumisibol sa ating pagkatao. Pagkatao na kung saan na kailangan na maipakita natin na tayo ay totoong tagasunod ni Kristo.
Kasi ang isang ambasador, kung ano ang kanyang bansa ay kanyang dinadala sa isang lugar. At ang mga mabubuting bagay na kung saan na ito ay kanyang idiniwa doon, kailangan po ma-demonstrate niya ito. At ito ay kanyang inaalok. Inaalok niya ang bawat isa at ine-engganyo na ganito ang aming bansa. At kung ikaw ay ambasador ni Kristo, ganito si Kristo. Ganito ang Panginoong Yesus. At ganito ang pag-ibig niya sa iyo. Ganito rin ang nais na mangyari sa buhay mo. Ito, kung ikaw ay isang ambasador ni Kristo, kinakailangan na may paliwanag mo sa tao o maengganyo mo ito upang sa ganoon, siya ay manampalataya. Kapag ikaw ay nagsasabing tangasunod o ambasador ni Kristo at ang iyong pamumuhay o ang iyong pag-ugali ay malayo sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus, aba, hindi ka magiging successful ambassador, kundi tatawanan ka lang. At ang mangyayari sa iyo ay hindi ka paniniwalaan. Kaya kung ikaw ay isang tunay na ambassador ng ating Panginoon, sa 2 Corinthians 5:18-20, ganito ang sinabi ni Pablo, "And all of this a gift from God who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. For God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. So, we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we fled. Come back to God." Malinaw po sa ating verses ng sinasabi ni Pablo at babala niya sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya rito, "And God has given us this task of reconciling people to Him." Ibinigay pala ng Diyos sa atin upang ma-reconcile din ang mga makasalanan at ito'y magiging task natin. Sa ganoon, kung anong nararanasan natin sa ating mga buhay sa kasalukuyan, ay maranasan din naman ng hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kailangan po na ang ating kaisipan ay hindi maging makasarili. Kailangan ang ating kaisipan ay ipalagay natin na ito ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay ko abang ako ay narito sa lupa. Kuminsan mayroon ng pagkakataon Maraming pagkakataon na kailangan na mawin mo na ang isang tao pero ano ang nangyayari? Umiiral ang iya. Hindi man takot. Alam niyo ho, kuminsan yung takot, parang pulso lang yan Kuminsan ay kagad na mapaglabanan mo, pero yung hiya, hindi. Kapag nahiya ka, siguradong yon, period na yon. Ay, nahiya ako O kahit na pilitin ka, sige na, nahiya ako. Pagtapos, abang ginagawa pa rin, kahit na tinutulak ka, nahiya ako. Yung talagang iyang hiya yung pinapakita mo. Pero yung takot, kapag sinabi mong, huwag kang matakot, natatakot ako, huwag kang matakot. Pag na-encourage siya na hindi natakot, mag-aakyan na walang takot. Nakikita natin ang diferensya ng iya at takot. Kung minsan, ito ang nagiging hadlang na hindi tayo makapag-win ng soul. Mayroon ng pagkakataon. Last 3 days, 1 week, 1 week na pala ngayon. Sa aking bahay ay may nagtatayong bahay. At naglinis na sila ng location. Paglinis na sa location, nakita ko, hirap sila. Wala silang itak, wala silang sarol gamat. And then, habang nakasara yung gate namin, tinitingnan ko sila, puro mga lalaki. Pawis na pawis, hirap na hirap. And then, umiikot ako. Siyempre, di ko naman sila kakilala. Pero habang umiikot ako sa aking bahay, habang ako'y nag-aalis naman ng dumi, ng dahon ng mangga, sabi ng Panginoon,
Inimpress ako ng Holy Spirit. Pastor ka pa naman, hindi mo sila pinansin. Ayan. So, pastor ka pa naman, hindi mo sila pinansin. Biglang mayroong parang isang tunog na hindi ako makapakali. Pagkarinig ko noon, alam ko, banal na Espiritu ito. Sabi ko sa aking sarili, kinuha ko yung itak, hindi para tagain ha, kinuha ko yung itak, at kinuha ko yung isang rake, yung piruya, at pagkatapos ay pinuntaan ko sila at inoffer sa kanila. Sabi ko, good morning po. Good morning. Parang nahihirapan kayo. Hindi po, meron po kami niyan. Pero ito ho, nung una may hesitant sila, meron po kaming itak ko ito. Ito ho, mas mahinam. Ay, oo nga, malaki yung sayo. Di kinuha. Pagkatapos, kinuha rin yung piruya. And then, sa susunod na mga ilang oras, ilang minuto lang, lumapit yung bata pa. Mas makapal sa akin. Doblihin siguro. Lumapit siya, sabi niya, salamat po, sabi niya. And then, yung isa naman, na kapitbahay ko, nasabi nila, pastor yan. Pastor, lumapit siya. Alam niyo ang sinabi niya, pastor po pala kayo. Alam niyo po, sa totoo lang, sana matulungan niyo ako. Ang inisip ko na matulungan, tinutulungan ko na nga siya, baka kailangan pa rin natulungan na magtabas ako ng ano. Pero sabi ko, nung makita ko yung nabanag ko sa kanyang mukha na ito ay spiritual problem. Malungkot siya eh. Biro mo magpapagawa siya ng bahay, malungkot. And then kinumpisal niya, sabi niya, lulungpo ako sa online sabong. Sabi ko, yes Lord, ito na yung kaluluwa. Tapos sabi ko, sige, mag-usap tayo. Dito ka, sabi ko. Pag-pray kita. And then pagkatapos kong pinag-pray ko siya, and then sabi ko, sige, kakaibiganin mo, sabi ni Lord. Pastor, sabi niya, pagkatapos kong pinag-pray, pag natayo na yung bahay namin, sasama ko ang misis ko, tatrabaho siya sa bangko, sabi niya. Totoo nito, marami na akong nalustay na pera at nag-cheat pa ako sa kanya. Hindi niya alam, galing kasi siya ng Abu Dhabi. Pero sabi ko sa kanya, pagtapat mo, pero minsan, i-counseling ko kayo. Sinama niya yung asawa niya at saka yung anak niya. At the age of 30, bata pa sila. I mean, hindi ko man inanap ang kaluluwa. Pero ito ay inatid ng Panginoon at dinalaron. At kung ikaw ay mayroong sensitibo sa iyong kaisipan na kung saan ikaw ay alerto, kailangan huwag mong palampasin. Kaya ang sabi ko, ano pa ba ang ma-offer ko sa inyo? Hindi ka naman pwedeng magtayo ng bahay na walang tubig. Hindi ka pwedeng magtayo ng bahay na walang kuryente. Kasi kapag ikaw ay nag-apply ng kuryente at tubig, mga ilang buwan, 3 buwan, 4 na buwan bago ilagay yan. Paano ka makapagtatayo? Mag-uukay na kayo. Bili ka ng os, idugsong mo sa akin, sabi ko. Idugsong mo sa tubig ko para may tubig kayo at makapag-umpisa kayo. Palagay ngayon ng loob nila, maging ang kanyang mga magulang. Ano ang gusto kong ipakita rito? Kailangan, chosen to be soul winner, be like Christ's mind. Si Kristo ho, hindi nagko-condemn. Si Kristo hindi pinapahiya yung tao. Higit lalo kapag ito'y may pangangailangang espiritual. Kaya, na-share ko sila, napag-pray, and then, yung sabi nila ngayon, sabik na sabik sila ngayon. At nakita ko kung paano sila ay gustong magpatuloy sa pananampalataya. Maging alerto ho tayo. Kung hindi ako naging alerto, kung ako, kahit na ako'y pastor, kung ako ay mayroong kaisipan na parang, di ko man sila kilala, baka labas-masok pa dito yan. Walang kaluluwa na maliligtas. Gitlalo, isa silang pamilya. Kaya nga po, ang gustong mangyari ng ating Panginoon, chosen to be soul winners, ang pagka-ambasador mo, kinakailangan ito ay inyong magampanan. Sa malihit o malaki man, walang sukat sa Panginoon yan. Basta't ang importante, mailapit mo sa Diyos ang isang tao na hindi nakakilala sa Diyos. Ito ang prutas na sinasabi na kung saan o bunga na sinasabi sa 1 Corinthians na binasa natin sa 16:15
na first fruit of Achaia, sabi niya. Ito ang naikayat ni Stephanas. Kaya, ito ang iyong naikayat, ito ang aking naikayat, ito ang inyong naikayat. Mangikayat tayo sa mga tao na wala pang pagkakakilala kay Kristo. At sa ganoon tayo ay magkaroon ng kapanatagan. O ngayon, peace of mind ako. Every morning paglabas ko, may nag-good morning. Every morning paglabas kong gano'n, sabi ko, Pastor, salamat po. Ibig sabihin, mayroon tayong isang kaisipan kung minsan na parang inuuna pa natin ang bulong ng demonyo. Subukan mo na ikaw ang naunang bayad. Pag sabi may magtatayo, ano ang iisipin mo? Balita ko rin, magobra, laseng gulang po, mapanako, kakasamasdan yung kayanin ken. Kailangan no, alam niyo ho, ang ating iuna ang Panginoon. Upang sa ganoon, magkaroon ka ng kapanatagan. Peace of mind. The kingdom of God is righteousness, joy, and peace through the Holy Spirit. Amen? Ito, iyan ang kaharian ng Diyos. Kasi, kapag wala sa iyo yan, ibig sabihin, nakalabas ka sa kaharian ng Diyos. It's not a matter of eating and drinking. Hindi yung pagkain, hindi yung sukatan ng karamihan, kundi yung kapayapaan, katwiran at kabanalan na pinaiiral ng banal na Espiritu sa iyong buhay. At yan ang kaharian ng langit. Kapag wala ka diyan, wala kang kapayapaan, ay ibig sabihin, labas ka doon sa kingdom of God. Kung wala ka sa kabanalan, labas ka rin. At kung wala kang joy, wala kang kagalakan, ay labas ka rin. Kaya gusto mong makapasok sa kingdom of God na doon pasok ka, joy, peace, righteousness, and holiness through the Holy Spirit. Kung dala-dala mo yan, siguradong nasa loob ka ng iglo ng banal na Espiritu. Amen. Di ho ba kapag ikaw ay nakaiglo na talagang cover ka ng banal na Espiritu, panatag ka. Kaya nga, chosen to be soul winners. Second, be responsible lovers of neighbors. Be responsible lovers of neighbors. Matthew 22, verse 39. And the second is like it, love your neighbors as yourself. Anong ibig sabihin dito? Oo, may malasakit ka. Oo, may pag-ibig ka. Pero hindi lang ho sa isang bagay ang malasakit mo at pag-ibig o tinitingnan mo ang isang tao na kanyang pangangailangan o tinitingnan mo at napuno mo ang pangangailangan niya sa buhay. Hindi lang ho yun. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito sa aspeto na kung saan na ang primary na inahanap dito ng konsepto ng ating Panginoon, ito'y, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, kung mahal mo ang isang tao na kagaya mo, kung ikaw ay ligtas, gusto mo rin na siya ay maligtas. Ito ang primary concept na inahanap ng Diyos. Kung tayo'y ligtas at mahal mo ang isang tao, kailangan siya ay ligtas. Hindi ho yung, po, mahal ko naman siya, may malasakit ako. Kung may malasakit ka, first and foremost, ipakilala mo si Jesus. Kapag naipakilala mo si Jesus, igit yan sa mga ginto, pilak, at igit yan sa mga kayamanang nasisira, kundi ang naimpok mo ay yung kayamanang sa langit na hindi masira ng tanga at hindi manakaw. Ito ang pinaka-importante. At ito ang hinahanap ng Diyos sa bawat mananampalataya. Alam niyo ho, kung ang bilang natin ngayon ay 1,800, bawat isa, mag-win tayo ng isa. In the first month na lang. O kung nahihirapan pa kayo sa isa sa first month, second month. In the second month, 1,800 tayo. In the second month, ilan ang bilang natin? 3,600. Di tayo kakasya. At ito na ang panahong ito, dahil 68 years old na ang ating church, lahat tayo ay lalabas, lahat tayo kikilos, at lahat tayo ay magwiwin ng soul. Kapag nagawa natin yan, at hindi lang tayong natutuwa at papalakpak, isang kaluluwa, papalakpak sa langit,
ay milyong-milyong hanghel na kung saan ang kasama ng Diyos sapagkat mayroong isang naligtas na tao. Mga kapatid, napaka-importante ng papasok na taong ito na kung saan kailangan ang ating kaisipan ay ma-renewed. Hindi lamang po sa mga ating religious na sinasakupan, kundi sa kabuuan na makilahok tayo at ang lahat ng ito ay i-apply natin bilang isang Kristiyano. Sapagkat magiging bagong administrasyon na naman ang papasok na May 6. Kaya kung hindi tayo kikilos bilang ambassador o bilang responsable na nagmamahal sa ating mga kapwa, hindi tayo magiging asin sa bawat isa sa kanila. Kaya sabi nga sa Jude 1:23, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Sino nga gawin natin? Yung every day, every seconds, every hour na mayroong nauhulog sa impyerno na walang pagkakakilala kay Kristo, na ito ay pasanin ng bawat nakakakilala kay Kristo. Sapagkat sinabi nga ni Jude na ang bawat minuto, bawat segundo, may nauhulog na impyerno. Anong gagawin natin ngayon? Snatch them or rescue them upang sa ganoon masiro natin ang demonyo na kung saan na si Satanas ay hindi magkaroon ng score. Sa katotohanan po, huwag kayong matakot kay Satanas sapagkat siya'y nakabulid sa impyerno hanggang ngayon. At ang mga ginagamit lang niya ay kanyang mga kampon na espiritu. Kasi kung darating si Satanas dito, kung siya nakawala, kung hindi nakabulid hindi nakatanikala ngayon, baka kapag narinig ka, tapos nakita mo, pero hindi. Wag po tayong matakot sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin. 1 John 4:4, higit na makapangyarihan ang kapangyarihan nasa atin, ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay niya sa atin, na kung saan ay nangingibabaw at nasasapawan ang kapangyarihan ng mundong ito. Kaya nga po, oras na at panahon na upang tayo ay maging walang hiya. Ay, Pastor, kanyan po, walang hiya sa pagsishare ng mabuting balita. Amen. Kung sa ganoon ay hindi na tayo natatakot. Sa ganoon, magkaroon tayo ng mga prutas na inaanap sa atin o bunga na hindi masasayang. Sapagkat ang sabi nga sa Galatians 3:28, we are one in Christ with all one believers. Tayo ay iisa. At tayo ay lupon ng mananampalataya. At tayo rin ay tinawag na iglesia. Dito po, kailangan bawat isa sa atin magkaroon tayo ng isang malasakit. Show mercy. Habag sa bawat kaluluwa na wala pa sa ating Panginoon. Kung hindi natin i-rescue o hindi natin ito aagawin sa apoy ng impyerno, baka pati ang mga pamilya natin ay kasama diyan. Totoo. Kasi makakasama ang mga wala pa sa ating pamilya na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sino ang barkada nun? Yung wala pa kay Kristo. Kaya kung tayo ay aagaw sa kanila, inaagaw na rin natin ang ating mga kapatid at pamilya upang sa ganoon ay nababawasan yung impluwensya ng mundong ito at magiging iisa lang ang mangingibabaw, kundi yung gawain ng ating Panginoon sa bawat kanyang nilikha. Kaya anong mangyayari? Magkakaroon tayo ng kapayapaan na mamuhay dito sa lupa. Kapayapaan na kung saan, na hindi ka nag-iisip ng masama. Kapayapaan na kung saan, na iniisip mo na ikaw ay safe. Kung ang isang tao ay na kay Kristo, hindi mag-iisip ng masama yan. Kung lahat ng mga tao ay ma-born again o mapalitan ng kanilang mga kaisipan at magkaroon ng takot kay Jesus, baka ang buong egapitong ito napakatiwasay. Kung minsan may inahanap ka,
at hindi mo makita, eto, iatid sa'yo. Hindi pag-iinteresan. Kung nakikita niyo ang mga maliliit na komunidad sa mga baryo, ganun ho. Mag-umpisa doon sa Pangulo hanggang Mauli. Yan. Ang tawag nila sa isang baryo, ganun eh. Sa isang barangay eh. Kapag sinabing Pangulo, dulo, Mauli, sa kauli-ulian. Ibig sabihin, umpisa sa Zona 1 hanggang Zona 3 o Zona 4 sa isang barangay, kilala ang mga tao. Magkakakilala yan. Kaya kapag sila ay naglilipat ng bahay, anong gagawin nila kapag ang bahay ay hindi nakasimento? May bayanihan yan. Kakalsuin nila ng kawayan na pakaikot pagkatapos bubuhatin yan. Ito ang mangyayari sa atin kapag tayo ay responsable sa ating kapaligiran o responsable sa ibang tao na mayroong Diyos na ipakikilala, sa ganoon ang lahat ay mabago at sila rin ay hindi tuloy-tuloy sa impyerno. Hindi sila tuloy-tuloy sa impyerno sapagkat ang ating Diyos ay hindi natutuwa. Ezekiel 18:23. Basahin natin. Anong sabi sa Ezekiel 18:23? Do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign God. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and lives? Hindi natutuwa ang Diyos. Malungkot ang Diyos. Sapagkat, sabi nga, hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama. Kundi, ang iniintay ng Diyos ay yung mabago ang kanyang kaisipan at ma-renew dito upang sa ganoon siya ay makapagbagong buhay. Kaya, pag may namatay na masama, kung minsan sasabihin na, bagay na. Hold up na yung hold up. O ito, yung bagay na mo ka lang. Alam niyo ho, wala tayo doon sa puso na tibok ni Kristo kapag ganun tayo. Pero yung mayroong tibok ng puso at pintig ng puso ng Diyos, kahabag-habag yun. Eman may kakilala kayong ginubaya mete. Kung papalitan natin ang ating kaisipan at mga prinsipyo, tingin natin ngayon sa tao ay napaka-importante na sa Diyos. Totoong napaka-importante ng tao sa Diyos. Mula sa Genesis hanggang Revelation, nagkasalaman ng tao, lumayo ang tao sa Diyos, pero sinubaybayan pa rin ng Diyos upang sa ganoon, mayroon siyang makasama sa buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, nagkatawang tao. Pagkatapos ng nagkatawang tao, siya ay inaring na makasalanan upang ang lahat ng ating kasalanan ay mapawi at mawala at mabura na. Upang sa ganoon, tayo ay babalutin ng kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At tingin niya ngayon sa taong sumunod kay Kristo ay banal na walang kasalanan at walang kasinglinis na kanyang iniintay sa kalangitan. Ito ang nais ng Diyos. Hindi niya ninais ng Diyos na makasama ang ibang kanyang nilikha. Walang ibang iniintay ang Diyos kundi ang tao. Tao na ayon sa kanyang wangis, na kanyang nilalang. Nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Wangis ng kalwalatian at kabanalan na kung saan ay malikhain din ng tao. Kaya nasabi ng tagapaguna natin dito kanina. Nasabi nga niya, bakit ba iniisip ng Diyos lagi ang tao? Alam niyo ho, sa awit 8:4, makikita mo yun. Napakaliit lang ng konti ang sabi niya na nilikha mong tao. Sino bang tao sa iyo? Bakit lagi mo di mawaglit sa iyong isipan? Kaya ang mga angel ay nagseselos sa mga tao. Ginawa ng Diyos ang tao na siya ang binigyan niya ng kapamalahan. Hindi binigyan kapamalahan ng angel. Binigyan niya ng isang kaisipan na ito'y makapagpuri sa kanyang Diyos. Samantalang ang mga angel, lagi silang nagpupuri sapagkat ando ng Diyos na sila, yun lang ang trabaho na pinupuri ang Diyos. At kapag inutusan sila ng Diyos, sila ay tumatalima. Walang reklamo. At ang mga anghel ay ginawa niya para sa iyo, para sa akin, upang tayo'y paglingkuran at upang iatid ang lahat ng ating pangangailangan. Sa ganoon, ikaw ay maangat sa iyong buhay, kapatid. Nakakaigit ka sa mga anghel. Bakit hindi anghel ang ginamit ng Diyos upang mag-share ng Word of God? Kung anghel at bababa ang anghel dito, ako'y may pakpak.
At sasabihin ko sa inyo, peace, peace be with you, ako isang anghel. Tiyak, maniniwala ang lahat ng tao. Hindi ganoon. Ang ginawa ng Diyos, bawat isa na nakaupo rito, maging ako, binigyan tayo ng task ng Diyos, tayo'y pinili upang sa ganoon tayo mag-atid ng bunga sa ating Panginoon. Yung kagaya natin. Kaya kapatid, huwag nating alisin sa ating kaisipan na tayo responsable. At kung ikaw ay pinili ng Diyos na maging soul winners, of course, you are unselfish saved believers. Hindi ka selfish. 1 Corinthians 9:19-23, though I am free and belong to the none one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Ito ang anong sinabi rito ni Paul? Siya ay malaya, subalit higit sa lahat, pinili niyang maging alipin. To win as many as possible. To the Jew, I become like a Jew. Mayroon siyang malasakit. Not under the law. So as the win those under the law, to those not having the law, I become like not having the law. Though I am not free from God's law, but I am under Christ's law. So, as to win those not having the law, to the weak, I became weak. To win the weak, I have become all things to all people, so that by all possible means, I might save some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. Ang kaugalian ni Pablo, kapag mahina ang tao o ang isang mananampalataya, itinuturing niya ang kanyang sarili na higit siyang mahina. At hindi niya tinutuligsa. Ang kaugalian ni Pablo, ang mga bagay na ayaw nang wala kay Kristo, ay hindi niya ginagawa upang sa ganoon ay mawin niya yung mga ito. Pinakikisakasamaan niya. Nakikisama siya sa kanila, pero hindi siya nagiging masama, hindi nakikisama. Bakit po? Ang pagpasok na estratiya ni Pablo upang sa ganoon kakitaan siya ng mabuti at kakitaan siya na isang tao na kung saan nakagaya ni Kristo. Kasi ang ating Panginoon, nung siya ay nag-win soul sa isang babaeng patutot, pinalis niya muna ang kanyang mga lagad Sa John, na kung saan sa balon, siya'y naupo. At alam niya na tanghaling dumarating ang babae na nagtatago. Kasi nga, alam ng mga Hudyo na 5 asawa niya. Kaya nga siya ay hindi nakikisabay sa mga babae upang siya'y pag-usapan na umiigib tuwing papalubog ang araw. Siya tanghali siya. At eksakto, umupo ang Panginoon doon sa balon na tanghaling tapat at dumating ang babae. Anong sabi ng Panginoon? Bigyan mo ako ng tubig. Kung alam mo lang, sabi ng Panginoong Yesus, ang tubig na inihingi ko, kapag ito'y napasayo, hindi ka na mauuwaw kailanman. Mas dakila ka pa sa aming amang si Jacob na kung saan na ito ay pinainom dito ang kanyang aming mga alaga, tupa, baka at kami rin. At ang sabi ng Panginoon, sa kanilang translation na kung saan habang sila'y nagsasabi na hindi kinondem ang babae, nabuksan ng puso at isipan ng babae, hindi umalis. Parang ikaw ang Mesaya. Sabi niya, ang Mesaya nga na inaanap mo ay nandito. At anong hiningi ng babae? Sige, bigyan mo ko ng tubig at bibigyan kita ng tubig ng buhay. Buong Samaria ay naligtas dahil sa babae. In-approach niya ang babae na hindi sinabing makasalanan. Tawagin mo ang asawa mo. Wala po akong asawa. Oo, alam ko. 5 ang kasama mo ngayon. Hindi niya sinabing, oo, ikaw ay upang babae, marami kang asawa. Hindi sinabing ganon. Yan ay pamamaraan ni Pablo na kung saan siya ay mayroong pusong malasakit at mayroong isipan na kung saan na kailangan niya ito ay mawin niya ang isang kaluluwa. Ito ay dinemonstrate ng Panginoon na kung paano pinaalis niya ang kanyang mga lagad sapagkat ito'y bawal.
Kasi kung andyan ang kanyang mga alagad, ano mangyayari? Hindi niya mawin yun. Manggulula reta. Lord, udyuta mo, eta pwede yung Samaritanang yan. Eta mo pwedeng miyabe. Ganon ang sinasabi. Kaya sabi ng babae, nakila ka pa ba sa aming ama na kami ay sumasamba, na nakalayo sa mga udyo? Mula sa araw na ito, ang sabi ng Panginoon, sasamba ka sa tunay na sinasamba ng lahat ng mga udyo. Kaya nga, bawat isa sa atin ho, mayroon tayong dapat, hindi tayo magiging selfish. Ang selfish ang gusto nang mangyari ng ating Panginoon, maging si Pablo. Kapag ho, ito ay iniisip mo na mahina pa sa pananampalataya ang isang kapatid, na iniisip niya na hindi dapat gawin ito kung kasama ka niya na ikaw na malakas na pananampalataya. Ang gawin mo, huwag mo siyang kakitaan na matisod siya. Kasi sasabihin niya, bawal po sa amin ng kumain na dugo. Nanong bawal, lininis na naning gino yan. Ito, gisabo. Wala na. Ano mangyayari doon? Resistance. Magkakaroon na kayo ng gap. Ganun ba kapatid? Okay, hindi tayo kakain. Napakasimple lang naman bawal, pastor, bawal po kasi mamangang tintad kaya kami, yung pong kay, nagyan pong born again na kami. Okay. Sige, eta mamangan. Kasimple. Hindi na paiyang tao. Pero sasabihin nung, hindi mo ba nabasa? Nilinis na ni Lord. Nako, pumikasundo. Balang araw, yung gusto mong mawin na sinasama-sama mo, ayaw na kanyang kasama. I mean, yung estratiya, yung evangelist style ng ginawa ng ating Panginoon ay ginagawa ni Pablo. Kaya ang nangyayari, nakakapag-soul winner siya. Amen? Nandyan po ba kayo? Sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong maghawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon tayo ay maghahani, kung tayo ay hindi magsasawa. Ito rin ang sinabi ni Pablo, na huwag tayong magsawa sa kagagawa ng mabuti. Let that become weary in doing good. Kasi kung tayo ay mapapagod sa kagagawa ng mabuti, wala tayong mauwin. Kailangan isadsad tanala po. Sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya, kung ganoon, upang hindi tayo maging selfish, huwag tayong magimagot sa kagagawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod. Sige lang. Habang may binibigay, sige lang. Habang may tinutulong, sige lang. Kung wala ka namang itutulong, hindi ka naman tutulong. O kung mayroon kang itutulong, maliit na bagay, tinutulong mo pa rin. Bakit? Mayroon bang wala kang maitulong na gusto itutulak ka para tumulong? Wala akong ganon. Kasi kusa yun. Kusang loob yun, ang sabi nga, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang sabi ni Pablo. And then, chosen to be soul winners, aspiring people, or aspiring believers to the people. Aspiring believer to the people. Kailangan ma-inspire natin. Sa 1 Timothy 4:12 po, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kailangan, ito pinagsabihan ni Pablo, Timothy, bata ka, pero kailangan na ma-inspire mo sila. Maikayat mo sila, maengganyo mo sila. Na ikaw ay isang Kristiyano at ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kaya nga ho, ito ay ginawa ni Timothy. At ito ang sinabi ni San Pablo sa kanya. Paano natin maiengganyo ang isang wala pa sa Kristiyano? Kailangan ipakita natin, ipamalas natin kung ano yung nasa atin doon sa pamamaraan na mapagkumbaba, doon sa pamamaraan na wasto na kinagigiliwan sa arapan at mata ng Diyos, maging sa arapan ng mga tao. Kapag huyan ay ating naipamalas, magkakaroon tayo ngayon ng inspiring believers to the people, na tayong mga believers ay ma-inspired natin sila. At sasabihin na, darating ang panahon, magiging kagaya ko siya.
Darating ang panahon, gusto ko siyang maging kasama. Darating ang panahon, gusto ko na kung ano ang ginagawa niya. Ito ho, 1 Peter 2:12. Live honorable, live as you mix with unbelievers. Bakit sinabi rito? Mix unbelievers. Kinakailangan na tayo ay makihalo, pero honorable. Yung kagalang-galang. Hindi yung mga nasa politika sila lang ang honorable. Tayo ay kailangan maging honorable sa harapan ng mga tao. Bakit tayo magiging honorable? Tayo nga nabanggit natin na tayo ay ambassadors of Christ. Tayo ay tinawag niya upang sila ay mawin. Sa ganoon, ang ating pamumuhay ay ating may pamalas sa bawat isa't isa na nakakasalamuha natin. Even though they accuse you of being, sabi niya, evildoers, for they will see your beautiful works and have reason to glorify God in the day He visit us. Kahit na sabihin nila na may sira ka buntok at makanyaning gagawan mo. At sasabihin nilang, ika ng lulokwanda Putang kaya, papaloko ka pa. Bakit? Sino ba ang gustong ng mga tao na maloko? Wala ni isa. Mayroon na huba rito na pakitaas ang kamay para sa ganon, pupuntahan ko siya, lagi ko siyang niloloko o nilalansi na gustong maloko ng ibang tao? Wala. Ni isa. Walang nagnanais na maloko. O ni isa na walang gustong masabi na siya ay utu-utu. Pero, ang sabi rito, live honorable, live as you mix with unbelievers. Even though they accuse you of being evildoers, for they will see the beautiful works and have reason to glorify God. Yan ang magiging rason. Ang makita nila sa iyo, kahit na ito ay sinadyaman nila o hindi sinasadya, siya ay ipanalangin mo kapatid. At balang araw, siya ay maiiya sa iyo at lalapit, sasabihin niyang sorry. Ito, napakabisa nito. Kung siya ipanalangin mo, alam mo na niloloko ka na niya, edi tapatin mo siya, i-rebuke mo siya. Pero kung naloko ka niya na minsan pagkatapos sasabihin ng iba na, ika kasi buren me, sira ka buntok. Sabi na, sasabihin nilang ganun Kasi dito, nasasabi rito na kung saan na, okay, damonyos ka. Evildoers. Na kung saan ito man ay sabihin nila sa iyo, magpakatatagpo tayo, magpakatibay tayo. Sa ganoon, anuman ang sinabi na hindi pakinabang dito sa kaliwa, o dito pala sa kaliwa, dito sa kaliwa, ilabas mo sa kanan. Huwag pumasok sa kaliwa, isilid mo sa puso. Iba yun. Maatake ka. Pagkatapos dito sa puso, iaakyat niya sa isip, ka may atake. Epektado ang iyong espiritu. Pero kapag walang kwenta at walang bagay na pakinabang sa iyo, na iniisip mo na ito ay magdadala pa o maglalayo pa sa iyong pananampalataya, na ma-discourage ka, matisod ka, at mapalitan pa ang iyong pag-uugali na dati mabait ka, baka magiging masangot ka o ibig sabihin yung hindi ka na ngayon malalapitan. Ubalit, kapag walang pakinabang, pumasok sa kaliwa, ilabas mo sa kanan. Amen! Huwag tayong magpa-epekto. Matthew 5:13, you are the salt of the earth. But if the salt lose its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to the thrown out and trampled underfoot. So, tayo hinalintulad sa asin na tayong mananampalataya. Kung tayo mawalan ng lasa at tayo ngayon ay walang silbi sa lipunan. Alam niyo ho, ito ay maselan na
sana maintindihan ninyo at alam ko ang banal na Espiritu ang mag-explain sa inyo rito. Dito sa ating binasang ito. Kapag ang isang tao o isang kagaya ko na mga ngaral at mahabang panahon na iniisip ko na ito ay hindi marireveal, gumagawa ako ng hindi mabuti, gumagawa ako ng isang pagkakasala na karumal-dumal. At pagkatapos ngayon ay ma-reveal ito. At sasabihin ng iba na, halimbawa, naisin mo ba na ikaw nang mauna na umalis dito sa pulpitong ito? Huwag mo nang ayaan na ikaw ay kakitaan pa ng isang bagay na nakasisira sa lahat o nakapupuna ng mga tupa na nakakakita, na ang expect nila sa iyo ay napakataas. Pagkatapos, pag nag-fall ka doon sa karumal-dumal na kasalanan, sasabihin mo na ako'y nagbago, aakyat ka na naman. At sasabihin mo na naman na maging yung mga ibang nauna nga pinatawad. Alam niyo ho, mayroon nung isang verse dito na pang-aawakan natin na gusto kong ipaliwanag sa inyo na ito ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. At ang verse na ito ay nagpapatunay na kinamumuhian ng Diyos. Hindi mo pwedeng idahilan ang lahat ng nagawa mong mabuti. O ako ay 35 years na rito. O sasabihin kong ang nagawa kong mabuti sa sakripisyo, sa mission, o sa lahat ng bagay na accomplishment ay iyo ngayong kinakount. At pagkatapos ako'y nagkamali ng isang moralidad na karumal-dumal, ako ay paalisin. Alam niyo, dapat lang. Dapat lang. Kasi hindi mo pwedeng ipagmalaki ang mga bagay na ginawa mo na mabuti. At hindi mo pwedeng suulan ng Diyos. At ang Diyos alam niya kung ano ang mabuti at masama. At alam din ng Diyos na mayroong gravity ang ginawa mo sapagkat siya ang magpapasya. Sa aklat ng Ezekiel, chapter 18, verse 24. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama, ito ang higit lalo ang sinasabi rito ang tagapaguna na kagaya namin. Ngunit, sabi rito, ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Anong sinabi ng Diyos? Ang Diyos ang nagsasabi kay Ezekiel. But if it is a righteous person turns from their righteousness and commits sins and does the same detestable things that wicked person does, will they live? None. Mamamatay siya, ang sabi niya. None of the righteous things that the person has done will be remembered. Because of the unfaithfulness they are guilty of, and because of the sins they have committed, they will die. Pagkatapos, namatay ang kanyang espiritu, ibabalik mo na naman. Halimbawa, namatay ang aking espiritu, tapos sa pangangaral na ganito, at ako'y nagbibigay ng halimbawa, tapos ako'y ibabalik na. Alam niyo ho, hindi ka na magiging epektibo. Pastor, bakit si Peter, dininay niya si Lord pagkatapos nung nagbalik lalong naging anointing. Iba ho 'yon. Iba ho 'yon sa kontekstong 'yon. Dito, ang isang tao na gumagawa ng karumal-dumal. Ano 'yon? Nakiyapid, sinungaling, ang kukulam, o bagay na nagnakaw, pagkatapos ibabalik mo. O bagay na ito ay hindi honest, di pwedeng ibalik. Ayan, nakasulat sa Ezekiel. Hindi ko kami, hindi ako. Binasa ko lang ito upang sa ganon malinaw sa atin
Kaya anong gagawin natin? Bilang isang anak ng Diyos, tayo magpatuloy sa katwiran at kabanalan at sa ganoon, hindi magtatagumpay ang demonyo na hindi magkakaroon ng foothold sa buhay mo. At gayon, habang ikaw ay naghihintay kay Kristo, lumalakad ka na mayroong rehearsal hanggang sa pagbabalik ng Diyos na makita mong mukhaan at sasabihin niya, "Well done, my good and faithful servant, pasok ka sa langit." Ito ang nais ng Diyos sa atin. Kilala mo na ang Diyos. Alam mo na ang mabuti. Pagkatapos gagawa ka pa ng ganon. Di na ho pwede. Kasi nga, sasabihin mo na i-count nila yung nagawa mong mabuti. Hindi pwede. Anong sabi rito? Yung lahat ng ginawa mong mabuti ay wala na yon. Ang sabi ng Diyos. Bakit? Kasi nga, tayo ay niredeem na ng Panginoon. Niredeem na tayo ng Diyos na tayo tinubos sa krus. Ibig sabihin, yung righteousness na naka-input sa iyo, tuloy-tuloy na yan, kapatid. Huwag mo nang balikan yung masama. Huwag mo nang balikan yung luma mong pagkatao. Kasi ikaw ay nabubuhay sa 2 Corinthians 5:17 na ang bagong buhay mo, ang paparating, at ang luma ay nilimot mo at wala na yon. How? Through the Holy Spirit. Sa banal na Espiritu ng Diyos, kakayanin mo yun. Kaya kailangan na ang buhay natin 100% na ibigay natin kay Kristo upang hindi tayo matulad sa mga nakasulat sa Biblia na tayo ay magfo-fall sa darating na panahon. Malapit nang dumating ang ating Diyos. Paglabanan natin ang lahat ng yan. Magtiis tayo. Magkaroon tayo ng tiisin. Magkaroon tayo ng courageous spirit at magkaroon tayo ng isang matatag at malalim na relasyon sa Diyos upang sa ganoon, anuman ang mangyari ay isumbong natin sa Diyos. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasayo, sinong laban sa iyo? Pangako na naman ng Diyos, I will never leave you nor forsake thee. Di kita iiwanan hanggang sa dulo ng mundo, sabi ng Panginoon. Kaya, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. And then, Proverbs 22:1. If you have choose between a good reputation and great wealth, choose and good reputation. Dito, isang barang ginto, isang kaun na ginto na ganito, at pagkatapos ay i-offer sa'yo, at reputasyon mo ito. Reputasyon mo bilang isang Kristiyano. Reputasyon mo bilang isang pastor. I-offer sa iyo ngayon ito. Anong sinabi ng nakasulat sa Proverbs? Choose reputation. Binasi niya ito sa kayamanan. Binasi niya ito sa suulan. Kaya, sa darating na Mayo, alam natin kung sino ang ating pipiliin. We will ask the lead of God in our mind, in our heart, at maging sa ating pag-awak ng ballpen. Tanungin mo ang Diyos, kapatid, upang sa ganoon, hindi maluklok, yaong suulan, kundi yung taong may reputasyon at may banal na takot sa Diyos. Huwag yaong maniwala ka na malakas siya, huwag yaong maniwala ka. Ang Panginoon, ibubulong niya sa iyo kung sino ang iboboto mo. Huwag kayong maguluhan. Napakarami nila. Ang tanging tanungin mo, sa araw na yon, ang Diyos na buhay. Kahit na hindi siya malakas, basta't kung sino ang pinasusulat ng Panginoon sa iyo, yun ang isulat mo. Kasi yung iba kasi, ay masambot ya mo ini, at yung pilit lulub kay isip ko. Kinalaban mo ang gusto ng Diyos. Kung ginawa mo yun, malay mo, ibibless ka ng Diyos. Bakit? Because you obey what God tell you in the Spirit. Ito, ako nga, hindi ko na alam kung sinong iboboto pero alam ko sa panahon na yon, tatanungin ko ang Diyos, Lord, sino po ba? At magbibigay ng anong Panginoon. Amen? Kahit na maririnig tayo ng mga politiko upang sa ganoon, hindi tayo masuulan. Sana nanonood sila upang sila'y makapagbago pa habang mayroon pang iniintay na Mayo. Tagal-tagal pa rin.
na totoong mabago sila. Proverbs 11:30, the fruit of the righteousness is a tree of life, and he who wins soul is wise. Ang sino mang nananagumpay doon sa isang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na pag-win ng soul, isang matalinong tao. Matalinong tao na kung saan ito ang inaanap ng ating Panginoon. And lastly, truly blessed believers. Tayo'y pinagpalang totoo ng ating Panginoon. Mark 10:28-30. Peter began to say to him, "See, we have left in everything and followed you." Jesus said, "Truly, I say to you, there is no one who has left house of brothers and sisters, or mothers and fathers and children or land, for my sake and for my gospel, who will not receive 100-fold now in this time, because this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the age to come eternal life." So dito, ang sabi ng mga disipulo, "Lord, iniwan na namin ang lahat eh." Yes. Pero anong sabi ng Panginoon? Mapalad ang nag-iwan ng pamilya. Mapalad ang nag-iwan ng kanyang trabaho. Mapalad ang nag-iwan ng kanyang mga bahay. Mapalad dahil sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin nun, mapalad ka kapag pinili mong higit ang Diyos. Hindi naman iiwan yung pamilya. Saan ka uwi? O yung bahay na iniwan mo. Ang ibig sabihin mo yun, mapalad ang iniwan na kung saan pinauuna mo ang importante ng Diyos kaysa bahay. Pinauuna mo ang importante mo sa iyong asawa. Pinauuna mo ang importante ang Diyos kaysa mga negosyo. Hindi naman niya sinabing alisin. Kasi iniisip ng iba, lakwang ko ka na yung pamilya ko, mga nano. Pero literal na may nag-iwan ng pamilya. Pero dito sa atin, dahil na-redeem nga tayo ng ating Panginoon, lahat na niyan ay tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tanggapin nyo na lang ang inyong mga kaligtasan. Tanggapin mo na lang ang mga pangako ko. Tanggapin nyo na lang ang mga bagay na inihingi nyo. At tanggapin nyo na lang ang katotohanan na akong katotohanan ng sabi ni Kristo. I am the way, the truth, and the life. No one can come to Father except from me. Tanggapin mo na lang. Tinapos na ni Kristo. Kung sinasabi niya na ganito na, ang sabi ni Pedro, iniwan nga namin. Yes. Kaya kapatid, gusto mo bang mapala na blessed ka? Ano man yan, iwan mo muna. Unahin mo ang Diyos na nasa langit na si Kristo. Kaya, bungad pa lang sabi ko kanina, siya ay sambain sa Espiritu at katotohanan. Kasi kapag siya'y sinamba mo sa Espiritu at katotohanan, pagkatapos ng oras na pagsamba mo, ay may sumasalubong na biyaya at pagpapala sa buhay mo, na siksik, liglig at umaapaw na hindi mo mabilang sa buhay mo, kapatid. Mag-review po tayo. Chosen to be soul winners, faithful ambassadors of Christ, reasonable lovers of neighbors, unselfish saved believers, and inspiring believers to the people, and truly blessed believers. We are the fruit. Tayo ho ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Diyos. And last verse, sabi nga, Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I command you. And surely I am with you always to the very end of the age." Tandahan ninyo, hindi tayo iiwan ng Diyos kung tayo ay gaganap sa mga bagay na gusto ng Diyos. Hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan. Yun lamang na gumagawa doon sa nais ng Diyos ang sinasamaan ng Diyos. At yung hindi gumagawa
sa mga nais ng Diyos, hindi sasamaan ng Diyos. Nakamasid lang ang Diyos. Magmamasid lang ang Diyos. Pero dito, kapag ikaw ay gumagawa na naaayon sa gusto ng Panginoon, sasamaan ka niya at hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. Kaya, mga kapatid, at lahat po tayo ay pinili upang tayo ngayon ay mangikayat ng mga kaluluwa at magatid ng bunga na hindi masisira. Bunga na ito ay hindi kailanman mawawala. Ang bunga ng kaluluwa na inaanap sa atin ng Panginoon. Amen. Nawa, nabuksan ang ating mga kaisipan at puso at tayo ngayon ay walang iya na ipagmalaki at ipagyabang ang tunay na Diyos na si Kristo na nasa sa atin upang sa ganoon tumamu tayo ng tagumpay sa ating buhay. Sige po, tayo po'y tumayo at tayo ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan. Bawat isa sa atin, sabay-sabay tayo mamaya na ito ay pag-pray muna natin.